So, ayan guys, last part 5. So, check nyo na lang part 1, 2, 3, 4 para alam nyo kung ano ba talaga yung nangyari nung pumunta kami doon. Ulitin ko, mabait ang mga taga ko ron, mabait, masasarap ang pagkain, maganda ang mga tanawin. Sa isa lang talaga kami nasaktan. And ayun guys, dito nga nagsimula ang lahat. Nung nag-post nga yung taga City Hall. Ito, ayan, Dear Rosmar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga ko ron para sa vlog nyo at sokme. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom at lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo tas wala kayong inabot kahit 5 duling. Normally dito sa Manila guys or what, hindi po nag-expect ang mga staff na kailangan abutan. Minsan nga ayaw pa nilang tumanggap kasi pinagbabawalan silang tumanggap ng mga lagay-lagay. Di ba gano'n naman talaga kahit sa SSS Pag-ibig PhilHealth kahit na nakalagay pa nga doon no gift policy, mga ganun. Tapos may isa pa kasi siyang post na stress na daw siya kaka-jumbo hotdog kasi nagpa-games kami ng jumbo hotdog, wala man na daw siya nakuha. Ulitin ko, yung nag-post nito is staff po ng munisipyo. Diba dapat priority natin yung taong bayan kumpara sa atin na may trabaho naman, may source of income, unlike sa iba dyan, sa mga iba sa nandito na wala, diba? Tapos dito nga guys, tinan nyo nakalagay, hinahamon ko na suntukan si Rendon. Naghubad pangid talaga. Alam mo yung parang, hindi ka naman inaano ni Kuya Rendon. Si Kuya Rendon, alam nyo naman lahat patola, kumbaga siga or what. Ganun ko siya nakilala nung una. Pero nung na-meet ko siya ng personal, sa personal, mabait siya talagang tao. And sinabihan na rin talaga namin siya na, kuya, magbago ka na, ito bubutayin ng team, more on charity, mga ganyan. And wag na ako siyang ganun content like before. Ayan, hanggang sa okay na talaga as in. Puro na lang kami pagtulong, gano'n na lang yung focus namin, tawanan kami, tawanan, gano'n. Pero tingnan nyo kasi yung post, hinahamon kung nasuntukan si Rendon, naghubad pangid talaga. E nung una kasi akala ni Kuya Rendon, nung sumugod kami dun sa parang City Hall ata tawag dun, munisipyo, ayan, akala niya lalaki yung nag-post kasi nga hinahamon siya ng suntukan. Ang sa akin lang, sino ba yung parang nasa katinoan na maghahamon ng suntukan tapos nasa City Hall ka pa nagtatrabaho, diba? So, nung pagpunta namin doon, ito na, nasa City Hall na kami, hinanap namin kung sino yung nag-post na ito. And lumapit siya, pangisi-ngisi siya. Yung parang, tingnan nyo na lang yung video, guys. Tapos nakaganon pa siya, yung parang ano yun, naka-cross yung kamay, nakaganyan. Di kabila, nakahawak kasi ako sa cellphone. Sabi niya, sabi pa namin, ate, tingnan mo, pinost mo kami, tapos sinisiraan mo kami ganyan. Sabi ko, magpo-file kami ng kaso, kami kakong lahat na nandyan. Sabi sa amin, sige lang, bahala kayo. Alam mo yung parang gumaganon-ganon siya, guys. Nung una, hindi pa kami medyo, kumbaga kalmado pa. Medyo kalmado pa. Although medyo nasaktan talaga kami kasi yung pagod, puyat, effort namin, parang nabaliwala. Nahusgahan pa kami. Nung sinabi ko pa nga doon, naaalala ko, ewan ko lang kung nakuha na ng video. Sabi ko, alam mo ate, ang laki-laki ng katawan ni Kuya Rendon, hinahamon mo ng suntukan. Paano kung bigla kang ano yan? Parang ginanon ko siya. Alam mo, sabi niya sa akin, parang okay lang. Yung parang gumaganon siya. Kaya lalo kaming na-trigger. Kasi alam nyo guys, kung kunyari nag-post ng ganyan, tapos pagdating namin hinanap namin siya, tapos sabi, ma'am, pasensya na po na ano lang po kasi naparant lang ako dahil nga nagpila ako doon, di ako nakatanggap. Alam mo yung ganun sana, ano namin yun, kumbaga maiintindihan na agad namin. Kaso nga nangyari, nakaganyan pa nga siya, tapos ngisi-ngisi siya. Tingnan, makikita nyo naman sa video, di ba? Check nyo rin kasi yung side. Hindi yung puro kayo. Alam ko, ang dami naming supporters pa rin na nagtatanggol sa amin. Pero may mga nagbabash, ganon. So alam nyo naman ako, sanay na ako sa pangbabash. And hanggat alam ko naman na nasa tama naman ako, hindi naman ako para magpa-apekto. Ayun, nalulungkot nga lang ako sa nangyayari. Kasi parang alam mo, kakasimula pa lang ng advocacy ng Team Malakas. Tapos parang hinuhusgahan na agad. And ang dami pa namin plano hanggang mag-December, ang dami namin plano para sa mga tao. Pupunta kami sa iba-ibang lugar para matulungan. Ito lang talaga yung medyo pumalpa kami kasi super dami talagang tao na hindi namin in-expect. Tapos ito sinabi ang pangit ata. Pangit, ganun. So ayun nga, medyo siga talaga si ate nung nandun kami. Nung pumunta na yung OIC na mayor, dun kami sa office na talaga ni mayor. Hindi kasi office ni mayor yung pinag-anuhan namin. Parang pinapasok lang kami sa isang kwarto. Tapos may isang kwarto pa dun. Yun yung pinakang office. Doon, umiiyak talaga ako as in parang shower. Kasi guys, alam niyo naman siguro na 4 months pa lang, kaaanak ko pa lang. Siguro parang naging emotional lang din talaga ako. Kasi nga parang siguro postpartum, ganyan. And super ako nasaktan. Kasi nga, pasakay na kami ng speedboat nun, galang-gala na. Last day na pauwi na kami sa kinabukasan, umagang-umaga. Kumbaga last gala na namin yun, as Team Malakas doon. Tapos doon pa napunta sa iyakan, doon sa City Hall. Kaya ako parang naging super emotional talaga. Pero hindi ko dinuro si ate kasi ang durugan to sana.
ikaw. Ganun ang duro. Ako talaga, parang, di ba, yung ano dun, yung, parang nag-explain kasi ako, and ganun talaga, kita niyo naman kahit sa TikTok, di ba, yung ano, ganun ako ng ganun. Ngayon si Kuya Mark, hindi rin po siya nang duduro. Sabi nga ni Kuya Mark, paano ba dapat ngungusuin? Yung parang, yun. Di ba parang, di ba ganun, tuturo ka naman talaga, pero ang duro ganun. So ako, first time ko na mag-ganun, kasi nga talagang, sa totoo, first time ko na magtaas ng boses or umiiyak habang medyo loud yung voice. Kasi sobra talaga kami nasaktan. Alam niyo kung gano'n ako ka-chill, tawa lang ako ng tawa, di ba? Saka hindi naman kami magkakaganon kung walang ganito, kung walang nag-post ng ganyan. Eh maintindihan nga namin kung taong bayan, kaso nga staff pa sa munisipyo eh, di ba? Doon kami nasaktan na parang, tumulong na nga kami na yung obligasyon nyo nga dapat. Parang, gumawa nga kami ng good deeds dun sa lugar nyo. Di ba dapat mas maging masaya kayo para sa tao sa tao na nasasakupan nyo, na hindi yung kayo pa yung makikipag-agawan dun, ganun. And dun sa video namin, sinabi namin na hindi namin dinadamay ang buong corona, yung mismong ito lang, gumanon si Kuya Marky. Hindi namin kasi dinadamay. Yung pag-post ko na never again, Coron Palawan, oo, mali ko yun. Aminado ako. Pero hindi yun yung ibig kong sabihin na never again na lahat ng tao dun masama. Kasi tulad nga ng sinabi ko, ang sasarap ng pagkain, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng tubig, ang linis ng tubig. Ayun, tas todo prinomote talaga namin. To the point na wala kami siningil kahit piso. As in, bukal sa puso yung pagpo-promote. Kasi nga, meron nga isang nagsabi din sa amin nung nandun kami na medyo bagsak daw ang ano ngayon ng koron, turismo. Hindi ko alam kasi parang may nangyari daw ata or what. Parang nagsimula daw nung pandemic, parang ganon. Kaya humingi sa amin ng tulong na parang i-promote nga daw, which is normally naman 'di ba pag influencer ka, pag nag-promote ka, may bayad talaga or may single talaga. Pero kami guys, never kami naningil kahit 5. And sa nagsasabi na sikat na ang koron bago pa kami makilala sa mundo, ang sa akin lang, sana ma-appreciate yun din naman yung ginawa naming effort, 'di ba? Yung pagpo-promote, paggaganyan kasi alam nyo ba guys, eto ha, Opex man. Cross my heart. May nagsabi sa amin na natutuwa pa nga daw yung taga-munisipyo. Ayoko na lang mabanggit kung sino or what. At mga taga-koron. Kasi napag-usapan daw ulit yung koron. Kaya ano yung mga tao ma-curious and magpupuntahan na naman daw doon. And nakita niyo naman, Coron Palawan popular now. Puro ganun yung mga lumalabas kahapon. Kaya talk of the town talaga. Kaya parang mas natuwa pa sila na ganun daw, na parang pinag-uusapan na naman daw. Hindi naman nga lahat ng taga-koron ganun eh. Kumbaga sa isang tao lang talaga kami sumablay. And alam nyo guys, nung una talaga, nag-usap-usap kami kahit nung pag-alis na namin sa van kasi pagsakay na namin ng speedboat kasi ang usapan, wag nga buburahin yung post. And nagpirma si ate kasi pinapirma siya nung OIC ata doon na willing ba siya mag-public apology. Sabi niya, opo, willing po ako. Willing po ako. Sabi, sure ka, willing ka. O, pipirma ka ng ganito. May pinapirmahan sa kanya na willing nga siya mag-public apology. And nag-a-allow siya na i-post, i-share namin yung parang live niya ata or yung video. Parang ganyan, nagpirma siya doon. Ganon. So, yun, ina-allow niya. And, ayun. Pero, anong nangyari, pag alis namin doon, nag-off comment siya. Kasi kaya sabi ko lang, nire-request ko na, ate, wag mong burahin yung post mo. Kasi alam mo yun, parang ayun, tas inalis niya pala yung post niya. Binalik niya lang ulit. Parang in-only me niya. So, ang usapan namin is wag kang aalisin. Kasi gusto ko lang sana na ma-experience niya kung ano yung feeling ng husgahan ka. 'Di ba? Ang nangyari kasi puro bash siya kanya. Hinusgahan siya ng mga tao dahil nga sa post niyang ito. Yung lang sa akin ba yung parang maramdaman niya. 'Di ba yun yung gusto ko laging ipaano na, do not do unto others what you don't want others do unto you. So, kung ayaw mo ma-bash ka, wag ka rin mang-bash. At kilala niyo naman ako, never ako guys na papatol na hindi ako sinimulan, 'di ba? And guys, ayun nga, 4 months pa lang ako nanganak, super emotional, yung luha ko nung kala mo gripo, sabay pa tumulong. Yung parang, alam mo yung parang super naiyak na ako, kasi nga nandun kami para magbakasyon, tas tumulong ka na at lahat-lahat na pagod kayo, na puyat ka na, ganun pa yung nangyari. And ang dami nag-comment na kahit wala sila natanggap, napasaya namin sila, masaya na raw sila na nakita nila ang team malakas. Ayun nga, yun, nag-enjoy kami sa Coron, super ganda, lang talaga. And ayun, kung meron man mga nasaktan, ako personally nagsusorry ako sa mga nasaktan. And ayun, sa totoo lang guys, hanggang sa pag-uwi namin, yung iba namin kasamahan gusto talaga mag-file ng kaso against kay ate. Pero alam mo yun, parang sa amin hindi na. Parang pag-usapan namin na wag na ngayain kasi parang pag kinasuhan natin yan dito, babiyahe pa siya from Palawan, pupunta pa ng dito sa area na to. Kasi cyber yan eh. Kasi kumbaga yung pagpo-post niya ng may mukha ko nakaharap ng ngiting-ngiting ganyan. Talagang naka-public, ang dami nang nag-share, ganyan. So ako, okay, deadma, forgiven. And ayun, kay ate, humingi rin ako ng pasensya kasi
nadala na rin talaga ako ng emosyon. Kasi hindi man ako magkakaganon kung di ako nakabasa ng ganito. Super nasaktan din talaga ako sa totoo lang. And ayun, and behalf din sa Team Malakas, ayun, sa lahat ng tao na naapektuhan, ako na lang yung hingi ng tawad sa inyo. Pero gusto ko lang malaman nyo na hindi porket sikat kami o may follower, hindi na kami nasasaktan. At wala